Ika-38 anibersaryo sa linggo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Isang malaking pangyayaring tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas at maging ng buong mundo. Halos 4 na dekada na ang nakalilipas, nananatili pa kayang buhay ang diwa nito? Iyan ang tinutukan ni June Veneracion. We're both Filipinos. We should not fight one another. Mga tao laban sa tangke. Bulaklak laban sa bala. Panalangin laban sa kapangyarihan. Ito ang mga eksenang tumatak sa tinaguriang mapayapang revolusyon na nagpabagsak noon sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang EDSA People Power Revolution. 38 taon ang lumipas mula nang mapuno ang bahagi na ito ng EDSA ng mga Pilipinong nanindigan laban sa Marcos administration. Napabagsak ang military rule, naibalik ang demokrasya. Pero paglipas ng panahon, dahan-dahan nang nawawala sa isipan ng mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari noong 1986. Isa na dyan si RJ Santos na ipinanganak noong 1986, 3 buwan matapos ang EDSA Revolution. Totoo lang kasi hindi na ako masyadong nagpo-focus sa past. Kasi past na siya eh. Eh, dahil natin problema ngayong present. So dapat focus na lang tayo sa present natin. Ang mga gaya ni RJ na sanggol pa lang o ni hindi pa ipinapanganak noong 1986, ang bumubuo ngayon sa karamihan ng mga Pilipino. Mahigit 65% ng populasyon ng Pilipinas, batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research. Ang problema, sabi ng Teachers Dignity Coalition, sa elementary school na lang itinuturo ngayon ng history. Dapat daw baguhin ito at isama sa high school curriculum para maipaalala sa mga kabataan ang halaga ng mga historical events gaya ng people power. Yung eskwelahan pa rin ang pinaka mabisa na tool para dito sa history, para sa pagtuturo ng kasaysayan natin. Ang mga libro, mga subject sa mga paaralan, ito yung bantayog ng mga bayani, At kailangan talaga maging bahagi ng curriculum natin ang pag-aaral sa tunay na kasaysayan na ang diktadura ay hindi golden years, ng EDSA ay hindi lamang sa EDSA nangyari at hindi laban ni Marcos lamang at ni Cory. Laban ito ng mamamayan, laban sa tiraniya at para sa mas magandang buhay. Tinanong namin ang mga kabataan tungkol sa nalalaman nila sa People Power Revolution. Ang isa sa pinakamalaking naging kontribusyon ng EDSA People Power ay yung magkaroon po ng lakas ng loob yung ating mga kababayang Pilipino na lumaban sa hindi tamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pag narinig mo yung EDSA People Power Revolution, ano naiisip mo? Walang pasok, sir. Holiday? Yes, sir. Holiday, sir. 38 taon na lumipas matapos ang EDSA People Power Revolution. Di tulad ng mga nakarang taon, hindi idineklara ng Malacanang bilang holiday ngayong taon, ang February 25, araw ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ang sabi ng Office of the President, tumapat kasi ito sa linggo at may maliit na epekto lang daw ang pagdedeklara nito bilang special non-working holiday dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng karamihan sa mga trabahador. Gayunman, nananatili daw ang kanilang respeto sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.